Mula Manila ay bumiyahe ang 19 anyos na si Billy papunta sa Quezon Province, sa probinsya kung saan kasalukuyang nakatira ang kanyang ama na si Lito. Anak, heto ang kwarto mo. Pinalinis ko na yan para sa'yo. Kumpleto na rin ang mga gamit mo dyan. Sabihin mo lang sa akin kapag may kulang pa. Makikita doon ang matinding pag-aasikaso ni Lito sa kanyang anak na si Billy. Nasa 3 taon na rin kasi mula nang maghiwalay ang mga magulang ng binata. At sa araw na yon ay dumating nga doon si Billy para bumisita sa kanyang ama. At kukuhain naman itong pagkakataon ni Lito para bumawi sa kanyang binatang anak. Sige po pa, magpapahinga na po muna ako. Sumagot pa si Lito. Teka, wala ka bang planong kumain muna? Sigurado na gutom ka sa mahabang biyahe. Nahiga si Billy doon sa kama at naging abala na ito sa kanyang cellphone. Sige lang po pa, wala pa po akong ganang kumain. Tila wala itong planong makipagplastikan sa kanyang ama na nang iwan sa kanila 3 taon na ang nakakalipas. Bandang 9:00 ng gabi ay naroon pa rin sa loob ng kwarto si Billy. Nasa 2 oras din ata siyang nakatulog hanggang sa narinig niya ang boses ng isang babae sa labas ng kwarto. Nagtaka si Billy dahil sa pagkakaalam niya ay 2 lang sila ni Lito ang naroon sa bahay. Bumangon si Billy at bahagyang binuksan ang pintuan. Sumilip siya sa awang at nakita niya nga doon sa sala ang babae na kasama ng kanyang ama. Akala ko ba nandito ang anak mo? Nasaan siya? Sumagot si Lito. Tulog pa siguro siya doon sa kwarto. Bukas ko na lang siya ipapakilala sa'yo. Hayaan muna natin siya makapagpahinga. Naroon ang pagtataka ni Billy kung sino ang babaeng kasama ng kanyang ama. Sa pakiwari niya ay nasa edad 30 pa lamang ito. Malayo sa edad ng kanyang ama na nasa mahigit 40 anyos na. Napapaisip si Billy pero naroon ang kanyang paghihinala. Hanggang sa nakumpirma nga ang kanyang hinala nang makita niyang humawak si Lito sa bewang ng babaeng kasama nito. Hanggang sa hinalikan nga ito ni Lito sa labi. Mariin ang naturang halik. Makikita doon ang pananabik ng lalaking hiwalay sa asawa. Pero saglit itong pinigilan ng babaeng kasama nito. Lito, ano ka ba? Akala ko ba nandyan ang anak mo? Baka makita niya tayo. Tumigil din naman si Lito. Oo nga pala. Tara na muna doon sa kwarto. Hanggang sa nagtungo nga ang 2 sa loob ng isang kwarto. Sa puntong yon ay lumabas na rin si Billy sa silid na kanyang kinaroroonan. Napatingin siya sa pinto ng kwarto ng kanyang ama kung saan nga ito pumasok kasama ang isang babae. Naririnig niya ang tawanan at hagik-gikan ng mga ito. Hanggang sa nagkaroon ng ilang minutong katahimikan. Nagtaka si Billy kung kaya't mas lumapit pa siya doon sa pinto. Ilang saglit pa ay narinig na nga niya ang isang kakaibang ingay. Kasabay niyon ay ang tila mga paghampas. Doon nakumpirma ni Billy na namumutawi na sa loob ng kwarto ang isang kaganapan. Napapakuyom ang kamao ng binata. Hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lang niya doon sa bahay ng kanyang ama sa probinsya ay iyon na kaagad ang kanyang dadatnan. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang naririnig at sa huli ay pinili na lamang niyang tumambay sa labas ng bahay kung saan hindi niya nga maririnig ang kaganapan sa kwarto ng kanyang ama. Ilang minuto ang lumipas ay naroon pa rin sa labas ng bahay ang binatang si Billy. Nakaupo lang siya sa malaking upuan na naroon sa balkonahe. Hanggang sa lumabas nga rin doon si Lito kasama ang babaeng kasama nito doon sa kwarto. Napatingin si Billy ng seryoso sa kanyang ama. Saglit naman na napatigil si Lito. Billy, nandyan ka pala. Kumain ka na ba? Umirap si Billy at tumingin sa kawalan. Wala pa rin po akong gana. Bukas na lang po siguro ako kakain.
Doon ay pinakilala nga ni Lito ang babae na kanyang kasama. Anak, saka nga pala, heto si Rowena. Siyang bago kong kinakasama. Ngumiti naman ang 34 anyos na si Rowena. Hello Billy, masaya ako makilala ka. Pero hindi sumagot si Billy. Nakatingin pa rin ito sa kawalan. Nagkatinginan naman sina Lito at Rowena. Bahagyang tumawa pa si Rowena. Bakit hindi niya tayo pinapansin? Ganyan ba talaga siya? Inawat naman na kaagad ni Lito si Rowena. Tama na, hayaan na muna natin siya. Pumasok na tayo doon sa loob. Kumapit pa ang isang braso ni Lito sa bewang ni Rowena at pumasok nga sila doon sa loob ng bahay. Naiwan naman na mag-isa doon sa balkonahe ang binatang si Billy. Malayo pa rin ang tingin nito. Mahahalata talaga ang galit sa kanyang pagkatao. Kahit pa kasi 3 taon na mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, naroon pa rin siya at umaasa na magkakabalikan ang mga ito. Umaasa siya na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagkadismaya na may kinakasama na palang bagong babae ang kanyang tatay. Kinabukasan ay 9:00 na ng umaga magising si Billy. Sa paglabas niya ng kwarto ay tanging si Rowena lamang ang kanyang nakita. Gising ka na pala Billy, mag-almusal ka na. Nagtira kami ng pagkain para sa'yo. Ang papa mo pala, pumasok na sa trabaho kanina. Hindi ka na niya nahintay na gumising. Ramdam na rin talaga ni Billy ang gutom dahil nga hindi siya kumain noong nagdaan na gabi. Naupo siya doon sa hapagkainan at nagsimula siyang kumain nang hindi man lang pinapansin si Rowena. Bahagya pang lumapit si Rowena. Dalawa lang tayong naiwan dito sa bahay. Ano pala ang gusto mong lutuin kung mamayang tanghalian natin? Hindi pa rin sumagot si Billy. Doon ay nawala na rin ang ngiti ni Rowena at napairap siya. Hello? Kinakausap kaya kita? Bingi ka ba o hindi ka lang talaga marunong magsalita? Natigilan si Billy sa inasal ni Rowena at napatingin siya dito. Pwede po bang wag niyo na lang akong pansinin? Kasi wala rin naman po akong plano makipag-usap sa kahit na sino dito sa bahay. Muli pang napairap si Rowena at bahagya siyang tumawa. Napakasuplado mo pala talaga. Totoo nga ang sinabi sa akin ni Lito. Pero alam mo, mas lalo kang gumagwapo kapag nagsusuplado. Magkamukha nga kayo ng tatay mo eh. Ilang taon ka na nga pala, Billy? Doon ay hindi na muling sumagot ang binata. Napabuga ng hangin si Rowena. Alam mo, dalawa lang tayo na madalas na may iwan dito sa bahay. Madalas naboboard ako ditong mag-isa. Kung hindi mo ako kakausapin, paniguradong mabuburyong ka rin dito sa probinsya. Kaya mas maganda kung papansinin mo na ako. Para naman makilala din natin ang isa't isa. Ang sabi nila, masaya naman akong kausap. Hanggang sa sumagot si Billy. Aalis na ako sa susunod na linggo. Babalik na ako sa Maynila. Hindi ko na gusto pang magbakasyon dito. Akala ko kasi magiging tahimik ang pagstay ko dito eh. Pero mukhang hindi naman pala. Natigilan saglit si Rowena. Ikaw ang bahala. Sige, ako nang bahala magsabi sa papa mo na gusto mo na umalis. Sayang, hindi man lang tayo naging close. Pero kung magtatagal ka dito, hindi ako naniniwala na tatagal ng ganyan ang trato mo sa akin. Kasi siguradong hahalaka ka rin sa mga biro ko. Sige na, kumain ka lang dyan ha. Maliligo na muna ako, Mr. Suplado. Nagsalubong pa ang kilay ni Billy dahil sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Rowena at nakita na nga niya itong pumasok doon sa banyo. Hanggang sa pinagpatuloy na nga niya ang kanyang pag-aalmusal. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas na muli ng banyo si Rowena. Bagong ligo ito at nakatapis ng kulay pink na tuwalya. Kagad itong ngumiti kay Billy nang mapatingin ito sa kanya. Kumain ka lang dyan. Kaldereta na lang pala ang iluluto ko mamayang tanghalian. Nasabi sa akin ni Lito na paborito mo daw yon. Sige,
Magbibihis lang ako para makapunta na ako sa palengke. Umirap lang si Billy at hindi sumagot. Magpapatuloy na sana siya sa pagkain pero nakuha muli ni Rowena ang atensyon ng kanyang mga mata. Naroon si Rowena sa sala at kasalukuyang naglalagay ng lotion sa kamay at paa. Napapaliyad pa ito habang inaabot ang kanyang mga binti. Hindi kaagad naalis ni Billy ang mga mata niya sa kanyang nakikita. Para bang hindi niya magawang umiwas ng tingin. Tanaw niya ang maputi at makinis na balat ng babaeng kinakasama ng kanyang ama. Hanggang sa napalingon sa kanya si Rowena. Agad na umiwas ng tingin ang binata at kunwaring abala ito sa pag-aalmusal. Pero ilang saglit lamang ay unti-unti ring binalik ni Billy ang mga mata niya sa 34 anyos na si Rowena. Sa puntong yun ay mas matagal na nga niya itong napagmasdan. Malalim ang paghinga ni Billy. Hindi niya maintindihan kung bakit tila tinatamaan siya sa babaeng kinaiinisan niya doon sa bahay. Ramdam niya ang init na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao, pati na rin ang pagkislot. Hanggang sa nakita na nga niyang lumakad si Rowena patungo doon sa kwarto nila ni Lito. Sakto at natapos na ring mag-almusal si Billy. Tumayo siya at saglit pang lumapit sa pinto ng kwarto kung saan pumasok si Rowena. Para bang may tumutulak sa kanya na pumasok doon. Tila ba nawawala siya sa kanyang sarili. Gayunpaman ay nanaig pa rin sa kanya ang tama. Napabuga siya ng hangin at pumasok na siya sa kwarto na kanyang tinutulugan. Sa mga sumunod na araw ay ganun pa rin ang naging tema sa bahay. Madalas ay hindi pinapansin ni Billy si Rowena kahit pa nga na madalas rin siya nitong tanungin at kausapin. Makikita na sinusubukan talaga ni Rowena na makasundo ang binata pero palagi pa rin siya nitong dinededma. Hanggang sa isang hapon ay naabutan ni Billy si Rowena na naroon sa kanyang kwarto. Nakahiga ito sa kama at nakatulog na. Tulala si Billy at hindi maintindihan kung bakit naroon ang babaeng kinakasama ng kanyang ama. Ano kayang ginagawa niya dito sa kwarto ko? Mahimbing pa rin ang tulog ni Rowena. Doon ay hindi naiwasan ni Billy na pagmasdan ito. Nakasuot si Rowena ng puting t-shirt at maiksing shorts. Tanaw ni Billy ang kaputian nito. Aabot na sana sa 2 minuto na nakatingin lang doon si Billy hanggang sa dumilat ang mga mata ni Rowena. Natigilan si Billy. Hindi na niya alam kung anong gagawin dahil siya kaagad ang nakita ni Rowena. Nakaisip din naman na siya agad ng paraan. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bakit dito ka natutulog? Kaagad na rin na bumangon si Rowena. Papasensya na, Billy. Nakatulog na pala ako dito sa pagod. Inutusan kasi ako ng papa mo na linisin tong kwarto mo. Ang kalat kasi ng mga gamit mo. Umirap si Billy. Hindi mo na sana pinakalaman ng mga gamit ko. Baka mamaya may mawala pa dyan. Napalingon si Rowena sa binata. Grabe ka naman sa akin. Sa tingin mo ba na nakawin ko ang mga gamit mo? Hindi kaagad nakasagot si Billy dahil nakita niyang seryosong nakatingin sa kanya si Rowena. Umirap pa si Rowena hanggang sa bahagya itong tumawa. Hala akong plano na pag nakawan ka, no? Naglinis lang talaga ako dito sa kwarto mo. Hindi mo ba napapansin? Naging malinis na, di ba? Yung mga gamit mo na nakakalat kanina, nilagay ko lahat dyan sa drawer. Walang labis, walang kulang. Umirap lang si Billy, pero doon lang din niya napansin na naging malinis nga naman talaga ang kanyang kwarto. Sandali, hindi ka man lang ba magpapasalamat? Hindi pa rin sumagot si Billy. Tatalikod na sana ito, pero hinatak ni Rowena ang kanyang isang braso para pigilan. Hoy bata, mahirap ba talaga para sa'yo ang magpasalamat? Natigilan si Billy. Napaismid naman si Rowena. Salamat po. Ganun lang. Mahirap ba yon?
Pwede mo rin naman dagdagan ng salamat po ate. O pwede rin namang salamat po tita. Pero alam mo kung ano mas maganda? Tawagin mo kong mama. Salamat po mama. Di ba maganda pakinggan? Mama Rowena na lang ay tawag mo sa akin na. Tutal baka sa susunod na taon, magpakasal din kami ni Lito. Kaya ngayon pa lang sanayin mo na ako tawaging mama. Seryosong nagtanong si Billy. Nakakasiguro ka ba na pakakasalan ka ni Papa? Napabitiw si Rowena sa braso ng binata. Bakit? Malabo bang mangyari yon? Napaismid si Billy. Paano kung magkabalikan sila ni Mama? Hindi mo ba alam? Nagkakatawagan pa rin sila ni Mama hanggang ngayon. Lalo pang natigilan si Rowena. Natutuwa naman si Billy sa reaksyon ni Rowena dahil pakiramdam niya ay magiging dahilan iyon para lumayo ito sa kanyang ama na si Lito. Hanggang sa bumalik rin agad ang ngiti ni Rowena. Ganon ba? Di kung ganon, pwede pa palang mabuo ang pamilya ninyo. Sumagot si Billy. Teka, bakit parang masayang-masaya ka pa? Hindi ba dapat nagwawala ka na sa galit ngayon? Napaismid si Rowena. Ganon ba talaga kababaw ang tingin mo sa akin? Alam mo, kahit iwanan ako ni Lito, hindi na ako masyado masasaktan. Tutal sanay naman na ako Sanay na ako na iiwang mag-isa. Wala nang bago sa akin doon. Kaya kung magkakabalikan man ang mama at papa mo, siguradong parang wala lang din sa akin. Natigilan naman si Billy sa kanyang mga narinig. Totoo rin naman kasi na nagkakaroon pa ng komunikasyon ang mga magulang niya, pero hindi niya inaasahan ang mga salitang lalabas sa bibig ni Rowena. Sige na, pupunta na ako sa palengke para bumili ng maluluto na hapunan. Ano nga palang gusto mong iluto ko, Billy? Napaiwas ng tingin si Billy at hindi nagawang sumagot. Di bale na, magluluto na lang siguro ako ng sinigang. Lalakad na sana si Rowena palabas ng kwarto pero humawak si Billy sa braso nito para pigilan. Sandali lang. Pero hindi sinasadya na napalakas ang paghatak ni Billy sa braso ni Rowena. Dahil doon ay pareho silang nawala sa balanse. Bumagsak doon sa kama si Billy habang si Rowena naman ay napatili ng malakas at napapikit na lamang. Dahil hindi niya alam kung saan siya babagsak at sa muling pagdilat ng kanyang mga mata ay doon lang niya napagtanto na bumagsak pala siya sa ibabaw ng binata. Pareho silang natigilan dahil sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Katiting na distansya na lamang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Doon ay nasabi ni Billy na kakaiba nga talaga ang taglay na kagandahan ni Rowena. Kahit pa na nasa mahigit 30 na ang edad nito, ay para pa rin itong dalaga. Napagmasdan rin ni Rowena si Billy. Nasabi niya na kamukhang kamukha nga naman talaga ni Lito ang binata. Gwapo rin ito na para talagang pinabatang bersyon ni Lito. Nakatitig pa rin si Billy sa mukha ni Rowena. Naroon pa rin ito sa kanyang ibabaw. Hindi niya alintana ang bigat ng babaeng kinakasama ng kanyang ama. Hindi maalis ni Billy ang mga mata niya sa malaanghel na kagandahan ni Rowena hanggang sa hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Hinagkan niya ito sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Rowena at tila ba tumigil ang kanyang mundo dahil sa ginawa ni Billy. Nasa 5 segundo rin na namutawi ang naturang halik bago nagkaroon ng reaksyon si Rowena. Kaagad niyang inawat si Billy at kaagad rin siyang bumangon. Bumangon na rin si Billy at napaiwas lang ito ng tingin. Tulala pa rin si Rowena at tila naghahabol ng hininga hanggang sa tumalikod nga siya at lumabas ng kwarto. Sorry, hindi ko sinasadya yun. Pahabol pa ni Billy hanggang sa napahampas na lamang siya sa kama at napabuntong hininga. Kinagabihan ay hindi pa rin mawala sa isipan ni Billy ang halik na
na dama niya mula kay Rowena. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Para bang wala siyang pagsisisi na ginawa niya iyon. Kahit pa nga na si Rowena ang hadlang para muling mabuo ang kanilang pamilya. Habang naroon siya sa kwarto ay narinig niya ang boses ni na Rowena at Lito. Naroon ang mga ito sa sala. Bahagyang binuksan ni Billy ang pinto ng kanyang kwarto at sumilip siya doon sa awang. Basta Lito, doon na muna ako sa bahay ng pinsan ko. Babalik na lang ako dito kapag umalis na si Billy. Nagtanong naman si Lito. Ano ba kasing nangyari? Sabihin mo kaya sa akin. May ginawa bang masama sa iyo ang anak ko? Kinabahan si Billy ng sandaling iyon. Naisip niya na baka sabihin ni Rowena ang nangyari noong hapon. Pero agad din siyang nakahinga ng maluwag nang sumagot na si Rowena. Wala siyang masamang ginawa sa akin. Basta naiilang lang ako sa kanya. Sumagot pa si Lito. Akala ko ba sinusubukan mo makasundo si Billy? Sumagot si Rowena. Sinusubukan ko nga. Pero hindi naman siya ganun kadaling makasundo. Galit siya sa akin. Halos parang hangin na nga lang ako sa kanya eh. Basta gusto ko na munang umalis dito. Babalik na lang ako kapag bumalik na sa Maynila ang anak mo. Hanggang sa niyakap ni Lito si Rowena mula sa likuran. Marahan niya pang hinalikan ang balikat nito. Huwag ka na umalis. Dito ka lang. Paano naman ako kapag wala ka? Napabuntong hininga si Rowena. Sa puntong yon ay sinarado naman na ni Billy ang pintuan ng kanyang kwarto. Hindi na niya pinakinggan pa ang pag-uusap ni Lito at ng babaeng kinakasama nito. Nahiga na siyang muli doon sa kama. Nakatingala lang siya sa kisame. Hindi pa rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Hanggang sa napatigil siya nang makarinig siya ng kakaibang ingay. Ang ingay ng isang kaganapan. Normal naman na yun para kay Billy. Madalas naman niyang naririnig ang mga kaganapan ni Lito at Rowena doon sa kabilang kwarto. Pero naroon ang kanyang pagtataka dahil sa mga oras na yon ay tila mas malakas ang ingay na kanyang naririnig. Lumapit pa si Billy sa dingding na namamagitan mula sa kabilang kwarto pero tila hindi galing doon ang ingay. Napaisip si Billy. Hanggang sa lumapit siya sa pintuan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hanggang sa tumigil ang kanyang mundo sa natanaw ng kanyang mga mata doon sa sala. Doon lang niya napagtanto na doon pala namumutawi ang kaganapan sa mahabang sofa. Hindi makapaniwala si Billy. Madalas naman ay wala siyang pakialam. Pero sa sandaling iyon ay hindi niya maalis doon ang mga mata niya. Malalim ang kanyang paghinga hanggang sa nakakasiguro na siya sa gumugulo sa kanyang isipan. Dahil sa mga oras na yon ay matinding inggit ang kanyang nararamdaman. Hindi pinalagpas ni Billy ang libreng sandali. Naroon lang ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyang matapos ang naturang tagpo. Nanatili pa rin doon sa sala sina Rowena at Lito. Hingal ang mga ito pero naroon ang ngiti sa kanilang mga labi. Habang si Billy naman ay dahan-dahan nang isinarado ang pintuan ng kanyang kwarto. Nahiga na siya ulit doon sa kama. Kahit pa nanonood lang siya ay tila ramdam din niya ang kaparehong hingal. Dama ni Billy ang init sa kanyang katawan. Hindi mawala sa isipan niya ang kanyang nakita. Naroon siya sa punto na gusto niya ring makasalo si Rowena sa naturang tagpo. Hanggang sa hindi niya naawat ang kanyang sarili. Ginawa ni Billy doon sa kwarto ang isang bagay na alam niyang tatapos sa kanyang nararamdaman. Ginawa niya iyon habang si Rowena ang nasa kanyang isipan. Billy, sigurado magugustuhan mo yung pupuntahan natin. Sambit ni Lito habang nagmamaneho ng kotse.
Hindi sumagot si Billy na nakaupo doon sa passenger seat, habang si Rowena naman ay nakaupo sa likurang bahagi ng kotse. Tahimik rin ito katulad ni Billy. Tila ba nagpapakiramdaman ang mga ito. Mula sa salamin ay pasimple na sinusulyapan ni Billy si Rowena. Kaagad naman siyang umiiwas ng tingin sa tuwing napapatingin rin ito doon. Nakahalata iyon ni Rowena at ramdam niya nga ang matinding ilang sa tuwing kasama niya ang binatang anak ni Lito. Sa araw na yon ay patungo nga sila sa isang beach resort na doon lang din sa naturang probinsya. Nasa 15 minuto lang ang kanilang biyahe at nakarating na rin sila doon sa resort na kanilang pupuntahan. Nanatiling tahimik si Billy kahit pa na nagandahan rin talaga siya sa lugar na kanilang kinaroroonan. Wala kasi doon ang kanyang atensyon. Dahil mula nang umalis sila sa bahay ay tila si Rowena lamang ang palagi niyang naiisip. Gusto niya itong pagmasdan ng matagal pero pasimpleng sulyap lamang ang kanyang nagagawa. Gusto niya itong kausapin pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Tila ba kasi mula ng araw na nahalikan niya ito ay nag-iba na rin ang trato sa kanya nito. Hindi tulad noon na pinipilit siya nitong makausap kahit pa na hindi niya ito pinapansin. Billy, tingnan mo tong kwarto. Ito ang kwarto na tutulugan mo. Okay ka na ba dito? Tanong ni Lito. Pinagmasdan ito ng binata at saglit na sinilip ang loob nito. Maganda ang kwarto at halatang mamahalin. Nakaharap ito sa magandang dagat. Pero iba pa rin ang nasa isipan ni Billy. Kayo pa, saan po ang kwarto nyo ni Tita Rowena? Napatingin pa siya kay Rowena pero tila umiiwas ito na magtama ang kanilang mga mata. Sumagot naman si Lito. Yang kabilang kwarto lang. Diyan lang kami ng Tita Rowena mo. Kaya kapag may kailangan ka, puntahan mo lang kami dyan. Huminga ng malalim si Billy. Bakit hindi na lang po tayo magsama-sama sa isang kwarto? Natigilan si Rowena sa kanyang narinig. Bahagyang tumawa naman si Lito. Bakit anak? May problema ba? Hindi ka ba komportable dyan sa kwarto na kinuha natin? Napatingin pa si Billy kay Rowena hanggang sa nagbuntong hininga siya. Komportable naman po ako pa. Naisip ko lang po na baka mas makatipid kung sa isang kwarto lang tayong tatlo. Pero sige, ayos na rin po ito. Hanggang sa magsalita na rin si Rowena. Lito, papasok na muna ako sa loob ng kwarto para maayos ko ng mga gamit natin. Lumakad si Rowena patungo sa kwarto na tutulugan nila ni Lito. Sinundan nito ng tingin ni Billy hanggang sa inakbayan siya ng kanyang ama. Billy anak, hindi naman kasi pwede na magkakasama tayo sa isang kwarto. Siyempre dapat may privacy kami ng Tita Rowena mo. Hindi naman problema ang gastos natin dito sa resort. May pera naman tayo anak. Huwag mong alalahanin yon. Tumango si Billy. Sige po pa. Naiintindihan ko naman po. Mag-aayos na rin po ako dito sa kwarto. Hanggang sa pumasok na nga rin si Billy sa kwarto na kanya namang mag-isang tutulugan. Doon sa resort ay makikita na nag-e-enjoy sina Rowena at Lito. Isa kasi sa pinakamahal na resort iyon doon sa probinsya. Magkakasama silang nananghalian. Katulad sa mga nakaraang araw ay madalas lang natahimik si Billy. Kahit pa nakasama nila ito ay madalang ito na magsalita. Pakiramdam tuloy ni Lito ay hindi nag-e-enjoy ang kanyang anak sa kanilang outing. Lingid sa kanyang kaalaman ay masaya si Billy. Kakaibang saya ang nararamdaman ni Billy sa mga simpleng pagsulyap niya sa 34 anyos na si Rowena. Lalo pa nga noong hapon kung saan nagkayayaan na silang mag-swimming. Lito, hindi ba masyadong hapit tong suot ko? Tanong ni Rowena nang lumabas na siya sa kwarto, suot ang 2 pirasong telang sagabal na kulay asul. Naroon sa isang tabi si Billy at hawak ang isang gitara. Natigilan siya nang makita niya si Rowena. Sumagot naman si Lito sa tanong ng kanyang kinakasama. Medyo hapit nga, pero bagay naman sa'yo.
Hindi ka ba komportable? Umiling si Rowena na tila problemado. Naiilang ako eh. Alam mo naman na hindi ako sanay magsuot ng ganito. Nang sandaling yon ay hindi nga maalis ni Billy ang mga mata niya kay Rowena. Masasabi niya na sobrang bumagay dito ang 2 pirasong kasuotan. Hapit na hapit nga ito at dahil doon ay lumabas ang magandang hugis ng kanyang pangangatawan. Ang kanyang katawan na parabang isang modelo at leading lady sa mga pelikula. Hanggang sa napatingin rin si Rowena kay Billy. Agad naman na umiwas ang mga mata ng binata at kunwaring abala ito sa pagtugtog sa gitara. Gayunpaman ay alam pa rin ni Rowena na nakatitig sa kanya kanina ang binata. Dahil doon ay lalo pang tumindi ang ilang na kanyang nararamdaman. Lito, magpapalit na lang siguro ako. Susuotin ko na lang yung t-shirt na suot ko kanina. Iyon na lang gagamitin kong pang swimming. Narinig ni Billy ang sinabi ni Rowena kahit pa na medyo malayo ito sa kanila. Sumagot si Lito. Ikaw ang bahala. Sige na, magpalit ka na. Lalakad na sana si Rowena papasok sa kwarto nang marinig nila si Billy. Para bang galit ito na iritable. Paano ba? Matagal pa po ba kayo? Kanina pa po ako naghihintay. Akala ko po ba magsiswimming na tayo? Natigilan si Rowena. Pakiramdam niya ay nawalan tuloy siya ng oras para magpalit ng kanyang kasuotan. Lito, tara na nga. Ayos na siguro tong suot ko. Wala na ngang nagawa si Rowena. Sa puntong yon ay nagpunta na nga sila sa isang malaking pool doon sa beach resort na kanilang kinaroroonan. Kaagad na nag-swimming sina Lito at Rowena, habang si Billy ay nahiga lang sa higaan na nasa tabi ng pool. Billy anak, halika na, mag-swimming na tayo. Anyaya ni Lito sa binata. Sige lang po pa, magpapahinga na lang po ako dito. Mag-enjoy lang po kayo dyan. Hanggang sa sumandal na nga si Billy at sinuot pa nito ang sunglass na tila plano talaga nitong matulog. Napairap si Rowena. Hayaan mo na nga siya, Lito. Napaka-weirdo talaga niyang anak mo. Bahagyang tumawa si Lito. Hindi rin yan makakatiis mamaya. Sigurado magsiswimming din siya. Halika nga dito. Hinatak ni Lito si Rowena at kumapit siya sa maliit na bewang nito. Nakangiti naman na humarap si Rowena sa kanyang kinakasama. Hinawi ni Lito ang ilang hibla ng buhok ni Rowena. Sobrang ganda mo lalo sa suot mo. Nasasabik tuloy ako mamayang gabi kapag nandun na tayo sa kwarto. Bahagyang tumawa si Rowena. Ano ka ba, Lito? Baka marinig ka ni Billy. Mamaya sabihin niya napakahilig mo. Umismid si Lito. Ano kung marinig niya? Kung pwede nga lang simulan na natin dito eh. Akmang hahalikan pa ni Lito si Rowena pero pinigilan siya nito. Lito, tumigil ka nga. Nakakahiya sa anak mo. Sumagot si Lito. Bakit ba? Tingnan mo. Mukhang tulog naman siya, di ba? Pakis na ako. Hanggang sa hinila nga ni Lito ang bewang ni Rowena at hinagka nito sa labi. Hinayaan na lang din ito ni Rowena dahil naisip niya na marahil ay tulog naman talaga ang binatang si Billy. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay gising na gising ang binata at kasalukuyan silang pinapanood. Nakahiga pa rin si Billy sa higaan na naroon. Wala itong pangitaas na damit dahil nga sa sunglass na suot nito ay mapagkakamalan talaga itong natutulog. Nakatanaw ang binata kina Lito at Rowena. Nakasalukuyang dinadama ang isang matamis na halik habang naroon sila sa gitna ng pool. Hanggang sa binuhat ni Lito si Rowena at sabay niyang binagsak ang kanilang mga sarili sa tubig. Malakas ang tawanan ng mga ito. Sinubukan pang sumampa ni Rowena sa balikat ni Lito. Napapanood nga ni Billy ang paghaharutan ng dalawa. Hanggang sa nagsimulang may tumakbo sa kanyang isipan. Sa kanyang imahinasyon ay siya ang nasa katayuan ng kanyang ama. Nakikita niya ang kanyang sarili na siya ang kaharutan ng magandang si Rowena.
Nakikita niya na ang labi niya ang dumadampi sa labi nito. Nasa ilang minuto rin na nag-swimming sina Lito at Rowena hanggang sa nagpasya na ang mga ito na umahon. Kinagabihan ay katatapos lang nilang kumain sa restaurant na naroon lang din sa resort. Saglit na naiwan doon sa loob ng restaurant sina Billy at Rowena. Naroon kasi sa labas si Lito at abala ito sa pakikipag-usap sa kanyang cellphone. Tahimik lang ang dalawa at hindi nag-uusap ang mga ito hanggang sa bumalik na nga doon sa loob ng restaurant si Lito. Kaagad na nagtanong si Rowena. Ano nangyari? May problema ba, Lito? Nagbuntong hininga si Lito. Kailangan ako ngayong gabi doon sa site. Nagkaroon ng problema sa ginagawang planta. Nagtanong si Billy. Bali paano po pa? Uuwi na po ba tayo? Sumagot si Lito. Hindi. 3 araw pa naman tayo dito, di ba? At ngayong gabi lang naman ako kailangan doon sa opisina. Dito na lang muna kayong dalawa. Aalis muna ako tapos babalik din siguro ako bukas ng tanghali. Napatingin pa si Billy kay Rowena at nagpipigil ang kanyang mga ngiti. Sa akin ayos lang naman po pa. Siyempre trabaho niyo po yan kaya naiintindihan ko po. Napangiti naman si Lito. Mabuti naman kung ganun. Rowena, ayos ka lang naman dito, di ba? Billy, bantay-bantayan mo ang tita Rowena mo ha. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng ibang tao dito sa resort. Kapag may problema, tawagan mo kaagad ako. Tumango si Billy. Sige po pa. Ako na pong bahala kay tita Rowena. Huwag po kayo mag-alala sa kanya. Magiging ligtas po siya sa akin. Napatigil pa si Rowena dahil sa kakaibang tingin sa kanya ni Billy. Nang makaalis si Lito, ay sina Billy at Rowena na nga lang ang naiwang magkasama doon sa resort. Mag-isa lang doon sa kwarto si Rowena. Hindi na niya pinili pa ang tumambay doon sa balkonahe. Iniiwasan kasi niya si Billy dahil naiilang talaga siya sa mga simpleng pagsuliyap nito sa kanya. Nakaharap sa salamin si Rowena. Katatapos niya lamang maligo. Kasalukuyan niyang sinusuklay ang kanyang buhok. Plano na rin kasi agad niyang matulog kahit pa nga na 8:00 pa lang ng gabi ng mga oras na yon. Sana makabalik ka agad si Lito bukas. Plano pa naman sana namin mag-bonfire sa tabing dagat ngayong gabi. Sayang naman. Matutulog na lang tuloy ako ng maaga. Matapos magsuklay ng buhok ni Rowena ay nagtungo na rin siya kaagad doon sa kama. Pero bago pa man siya humiga ay napatigil siya nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok doon sa kwarto ang 19 anyos na si Billy. Billy, anong ginagawa mo dito? Sumagot ang binata. Gusto ko lang alamin kung ayos ka lang dito. Matutulog ka na ba, tita Rowena? Ilang segundo pa bago sumagot si Rowena. Oo sana. Hindi ka dapat basta-basta pumapasok dito sa kwarto namin nang hindi ka kumakatok. Paano pala kung nagbibihis ako? Hindi naman maalis ni Billy ang mga mata niya kay Rowena. Pasensya na. Gusto ko lang talaga alamin kung ayos ka lang dito. Narinig ko kasing sinabi mo kanina sa kotse na gusto mo mag-bonfire ngayong gabi. Hindi na ba yun matutuloy? Matinding ilang ang nararamdaman ni Rowena. Umiiwas siya na magtama ang mga mata nila ng binata. Umaandar pa rin naman kasi sa kanyang isipan kung ano ang tama. Pero sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Billy ay tila may kuryente din na dumadaloy sa kanyang ugat na hindi niya maintindihan. Aminado siya na gwapo si Billy. Matangkad ito at matipuno ang katawan sa edad na 19. At alam ni Rowena na bilang isang babae ay mahirap na tanggihan ng katulad ni Billy. Bukas na lang siguro tayo gumawa ng bonfire kapag bumalik na ang papa mo. Nagtanong pang muli si Billy. Ayaw mo ba na tayong dalawa lang? Huminga ng malalim si Rowena. Matindi man ang kanyang kaba pero pinilit niyang maging normal ang trato sa binata. Hindi na no, kung dalawa lang tayo,
Baka mamaya mapagkamalan pa akong sugar mommy mo. Sige na, ang mabuti pa matulog na muna tayo ngayong gabi. Sumagot si Billy. Bakit ka naman pagkakamalan na sugar mommy? Hindi ka naman mukhang matanda. Kung titingnan parang hindi naman nalalayo ang edad natin dalawa. Natigilan saglit si Rowena at bahagya rin siyang tumawa. Teka, bakit ba pinupuri mo ako ngayon? Siguro may gusto ko sa akin ano? Iyon na lamang ang naisip na paraan ni Rowena. Umakto siya ng normal at dinaan na lamang sa biro ang matinding ilang na kanyang nararamdaman. Hindi naman nakasagot si Billy. Pakiramdam tuloy ni Rowena ay nagtagumpay siya. Akala mo ba nakalimutan ko na yung ginawa mong paghalik sa akin noong nakarang araw? Ikaw talaga, Billy, ha? Pero hindi inaasahan ni Rowena ang isasagot ni Billy. Sinadya ko yun. Sinadya kong gawin yun kasi gusto ko. At paano ko aminin ko sa'yo na gusto nga talaga kita? Doon ay hindi na nagawang makapagbiro ni Rowena. Matinding kaba ang kanyang naramdaman nang makitang palapit sa kanya ang binata. Humakbang naman siya paatras hanggang sa napasandal siya sa pader. Doon ay nagawa na ngang makalapit sa kanya ni Billy. Billy, ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Sobrang lapit na kasi ng mukha nila sa isa't isa. Nakatitig si Billy sa mga mata ni Rowena at kaunting distansya lamang ang namamagitan sa kanilang mga labi. Napakaganda mo, Tita Rowena. Sa totoo lang, gabi-gabi ko naririnig ang ginagawa niyo ni Papa doon sa kwarto. At sobra ako naiinggit. Kahit sinong lalaki, maiinggit kay Papa dahil sa kakaibang ganda mo, Tita Rowena. Gustong itulak ni Rowena si Billy pero hindi sapat ang kanyang lakas. Billy, lumayo ka sa akin. Sumagot si Billy. Tita Rowena, pagbigyan mo ko. Pagbigyan mo ko sa gusto ko ngayong gabi. Alam naman ni Rowena ang bagay na tinutukoy ng binata. Billy, ano ka ba? Hindi pwede ang gusto mo. Alam mo naman nakarelasyon ako ng papa mo. Hinaplos ni Billy ang balikat ni Rowena at marahan itong hinalikan. Ang bango mo, Tita Rowena. Umiwas naman ng tingin si Rowena. Billy, hindi pwede ang gusto mo. Hindi na natapos ni Rowena ang kanyang sasabihin nang bigla nga siyang hagkan sa labi ng binata. Mariin ang naturang halik at tila tumigil ang mundo ni Rowena. Tumagal din iyon ng ilang segundo. Matapos niyon ay muli siyang tinitigan sa mga mata ni Billy. At sa puntong yon ay hindi na rin maalis ni Rowena ang mga mata niya sa binata. Ramdam na niya ang matinding init, pati na rin ang kiliti na hindi niya maintindihan. Umangat ang kamay ni Rowena at hinaplos ang pisngi ni Billy. Tila ba nawala na rin siya sa kanyang sarili. Sinamo naman ni Billy ang makinis na palad ni Rowena at sa muling pagtama ng kanilang mga mata ay kusa na ngang muling naglapat ang kanilang mga labi. Mas mariin ang naturang halik ng sandaling iyon. Makikita ang pananabik nila sa isa't isa. Doon ay tuluyang nagpaubaya si Rowena. Ilang saglit pa ay nakita na lang niya ang kanyang sarili na naroon na sa malambot na kama at doon na nga nagpatuloy ang lahat. Tuluyang ibinigay ni Rowena ang kagustuhan ni Billy. Namutawi na nga doon ang isang kaganapan. Nawala na sa isipan ni Rowena kung ano ang tama at mali. Hinayaan niya ang kanyang sarili na damhin ang sandali sa piling ng binatang anak ng kanyang kinakasama. Alas 8 ng umaga nang magising si Rowena. Mag-isa lang siya doon sa kwarto sa resort na kanilang kinaroroonan. Nakataklob sa kanya ang kumot at saglit siyang nagulat nang mapagtanto niyang wala ang kanyang mga damit.
Hanggang sa doon lang niya naalala ang naganap sa nagdaan na gabi. Ang kaganapan na hindi niya napigilang mamutawi sa pagitan nila ng binatang si Billy. Diyos ko, ano ba tong ginawa ko? Bakit hinayaan kong mangyari ang bagay na yun? Hanggang sa bumangon na nga siya. Isa-isa niyang dinampot ang kanyang mga damit na naroon sa lapag. Pumasok siya sa banyo at doon nagbihis. Matapos niyon ay sinuklay niya rin ang kanyang buhok doon sa harap ng salamin. Naroon ang kanyang pangamba. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari oras na malaman ni Lito ang naganap sa nagdaan na gabi. Isa pa sa pinoproblema ni Rowena ay kung paano niya haharapin si Billy. Para bang ayaw niyang lumabas ng kwarto. Ayaw niya itong makita. Naiilang na nga siya dito pero alam niya na mas lalo pa siyang maiilang dahil sa nangyari. Naupo siya doon sa gilid ng kama. Malalim ang kanyang paghinga. Naisip niya na hindi naman siya pwedeng manatili doon sa kwarto buong araw. Hanggang sa nagpasya na nga siyang lumabas doon at harapin si Billy. Naisip niya na pipilitin niyang kalimutan ang nangyari at haharapin niya ito ng normal na parang walang nangyari. Lumabas ng kwarto si Rowena. Doon sa ilalim ng isang puno kung saan may mga mesa at upuan ay nakita niya na kasalukuyang nag-iihaw si Billy. Lumapit doon si Rowena. Pasensya na. Na-late na pala ako ng gising. Malaking ngiti ang sinagot ng binata. Ayos lang. May nagbebenta kanina ng isda. Bumili na ako para may maihaw tayo. Sariwang mga isda na to. Matipid lang nang umiti si Rowena. Pinipilit pa rin niya na umakto ng normal. Ako nang tatapos sa pag-iihaw. Magpahinga ka na muna. Napangiti si Billy at inabot kay Rowena ang pamaypay na hawak niya. Si Rowena na nga ang nagpatuloy sa pag-iihaw ng mga isda. Hindi na niya nilingon pang muli si Billy. Pakiramdam niya ay nagwagi siya sa kanyang plano. Tila naging normal nga ulit ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pero mali ang kanyang hinala. Labis na natigilan si Rowena nang biglang yumakap mula sa likuran niya si Billy. Nakapatong ang baba nito sa kanyang kaliwang balikat habang ang mga braso ay nakapulupot sa kanyang bewang. Tila nanigas si Rowena sa kanyang kinatatayuan dahil sa giwa ng binata. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mamaya pa naman darating si Papa. Tayong dalawa pa rin na nandito sa resort. Ramdam pa ni Rowena ang mainit na hininga ni Billy sa kanyang batok. Hindi pa rin siya makagalaw ng sandaling iyon hanggang sa humalik pa si Billy sa kanyang pisngi. Bakit parang mas mabango ka ngayon, Tita Rowena? Doon na nagawang kumilos ni Rowena. Bumalikwas siya at nabitiwan naman siya ng binata. Hinarap ito ni Rowena ng seryoso. Bahagyang tumawa si Billy. Bakit? Anong problema? Napabuga ng hangin si Rowena. Billy, hindi tama yung ginagawa mo. Malaki pa rin ang ngiti ni Billy pero halatang nagtataka pa rin ito. Anong mali doon? Okay naman na tayo kagabi, di ba? Ginawa na nga natin yun. Sumagot si Rowena. Mali, Billy. Mali ang naganap sa atin kagabi. Nangyari ang bagay na yun nang hindi sinasadya. Pumayag ako kasi nadala ako ng sandaling yun. Nakaramdam ako. Pero hindi ibig sabihin na pumayag ako ay gusto na rin kita. Doon ay unti-unting nawala ang ngiti ng binata. Nagpatuloy naman si Rowena. Billy, makinig ka nga muna sa akin. Wala tayong relasyon. Dahil ang papa mo ang totoong karelasyon ko. Napaiwas ng tingin si Billy at nagbuntong hininga. Pasensya na. Pasensya na kung naging tamang hinala ako. Dito na muna ako. Lalakad na sana si Billy pabalik sa kanyang kwarto nang humawak si Rowena sa kanyang braso. Billy, sandali lang. Galit ka ba? Sumagot si Billy nang hindi man lang lumilingon. Bakit naman ako magagalit? Wala naman akong karapatang magalit, di ba?
Masama lang siguro ang loob ko kasi nireject mo ko. Sumagot si Rowena. Hindi naman kita nire-reject. Unti-unting napalingon ang binata. Ibig sabihin, mauulit pa yung naganap sa atin kagabi? Natigilan si Rowena sa tanong nito. Ano bang sinasabi mo, Billy? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Yung naganap sa atin kagabi, malaking pagkakamali yun. Hindi dapat nangyari ang bagay na yun eh. Pero hindi ibig sabihin na yun babalik na tayo sa dati na sinusupladuhan mo ko. Billy, pwede naman tayo maging magkasundo, diba? Kung hindi mo ako matanggap bilang pamilya, pwede mo akong maging kaibigan. Napatingin si Billy ng seryoso kay Rowena hanggang sa unti-unti siyang napangiti. Naintindihan ko na po, Tita Rowena. Pasensya na po sa mga naging trato ko sa inyo nung una. Doon ay unti-unti na ring napangiti si Rowena. Kalimutan na natin yun. So paano? Magkaibigan na ba talaga tayo ngayon? Nanatili ang ngiti ni Billy. Oo naman po, Tita Rowena. Masaya ako maging kaibigan kayo. Labis naman na ikinatuwa ni Rowena na sa kabila na nangyari sa nagdaan na gabi ay tuluyan din silang naging magkasundo ng binatang anak ni Lito. Alas 3 na ng hapon nang makabalik doon sa resort si Lito. Nagtaka siya nang hindi niya makita doon sa kwarto ang kinakasama niyang si Rowena. Hanggang sa nagtungo rin siya sa kwarto na tinutuluyan ni Billy pero hindi niya rin nakita doon ang kanyang anak. Nasaan kaya sila? Bakit wala sila dito? Hindi naman nakaramdam ng pangamba si Lito dahil alam niyang naroon lang sa resort sina Billy at Rowena. Doon ay minabuti ni Lito na maghintay na lang doon sa kanilang mga kwarto. Naupo siya sa balkonahe at nagpahinga. Matindi rin kasi talaga ang kanyang pagod. Hanggang sa hindi nga siya nagkamali ng hinala. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakita na niyang pabalik na doon ang 2 tao na kanyang hinihintay. Magkasama ang mga ito. Napakunot pa nga ang noo ni Lito sa kanyang nakita. Habang papalapit kasi sa kanya sina Rowena at Billy ay nakita niya ang mga ito na nagtatawanan at tila masayang magkasama. Malayo sa trato nila sa isa't isa noong una. Malaki ang ngiti nilang pareho na may bitbit pa na 2 malaking isda. Hanggang sa nakalapit na nga ang mga ito kay Lito. Teka, ano nangyari sa inyong dalawa? At saka saan ba kayo galing? Sumagot si Billy. Pa, nahuli lang po kami ng isda ni Tita Rowena. Tingnan mo po itong mga nahuli namin oh. Sinwerte kami doon sa pwesto na pinuntahan namin. Sumabat din si Rowena. Lito, nakakatuwa pala mamingwit ng isda no. Sana pala nakasama ka sa amin ni Billy. Sobrang ganda pa naman doon sa pinuntahan namin. Tingnan mo, ang dami nga naming pictures dalawa ni Billy. Nakangiti si Lito na nakatingin pa sa mga ito. Teka, 2 talaga kayo magkasama? Sumagot si Billy. Oo naman po, pa. Halangan naman na iwanan ko mag-isa dito sa kwarto si Tita Rowena. Tita Rowena, ang mabuti pa ihawin na lang muna natin tong mga isda na nahuli natin. Sumagot si Rowena. Teka, yung isa na lang ang ihawin natin. Ang mabuti pa, isisigang ko na lang yung isa para may mahigop tayong sabaw mamayang hapunan. Lalo pang natuwa si Billy. Sige po, Tita Rowena. Ganun na lang po. Paborito ko pa naman yung luto niyong sinigang. Hanggang sa nagsimula na nga silang mag-asikaso para sa kanilang hapunan. Hanggang sa matapos ang kanilang outing ay nagpatuloy ang maayos na samahan ni Rowena at Billy. Madalas ay tinutulungan na nga ni Billy si Rowena sa mga gawaing bahay. Madalas na rin silang magkausap at magkakwentuhan. Kung minsan nga ay magkasama pa nga silang nagpupunta sa palengke para bumili ng kanilang mailuluto. Masaya si Rowena na sa wakas ay nakasundo na rin niya ang anak ni Lito. Natutuwa siya na mas nakilala niya ito ng lubos. Doon niya nasabi na hindi naman pala talaga ito suplado.
Naisip lang niya na marahil ay naninibago lang noong una si Billy dahil iyon nga ang unang beses na sila ay nagkakilala. Ganon din naman ang saya na nararamdaman ni Billy. Hindi niya akalain na dahil kay Rowena ay naging masaya ang pagbabakasyon niya doon sa probinsya. Masasabi niya na nagkasundo talaga sila ni Rowena dahil madalas na sinasabayan nito ang kanyang hilig katulad ng pag-awit at pagtugtog ng gitara. Naging hilig na nga rin nila ang magpunta doon sa sapa at doon sila magkasamang namimingwit ng isda. Gayunpaman ay hindi makakalimutan ni Billy na gusto pa rin niyang magkabalikan ang kanyang mga magulang. Nais pa rin niyang mabuo ang kanilang pamilya. Pero hindi kasi niya basta-basta mababaliwala si Rowena. Nakita niya rin kasi ang kabaitan nito. Kaya naroon pa rin ang binata at sinusulit ang sandali na kasama niya si Rowena. Sinusulit niya ang sandali ng kanilang masayang pagkakaibigan. Hanggang sa dumating ang isang araw. Ang isang araw na kinakabahala ni Rowena. Kinakabahala niya man ito, pero kanya rin naman itong inaasahan at pinaghandaan. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Ako, ikaw, at ang anak nating si Billy. Kung handa ka na talagang kalimutan ang kasalanan ko, handa na rin akong bumalik dyan para magkasama-sama na tayo. Mula doon sa pintuan ay nakatayo lang si Rowena. Dinig niya si Lito na kasalukuyang kausap ang dati nitong asawa na si Emma. Sige na, tatawag na lang ulit ako sa'yo. Emma, gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita. Hanggang sa natapos nga ang tawag. Sa paglingon ni Lito ay napatigil siya nang makita niya si Rowena na naroon at nakatayo sa pinto. Rowena? Kanina ka pa ba dyan? Matipid na ngumiti si Rowena. Oo, dadalhan lang sana kita nitong kape. Nilapag ni Rowena ang isang tasa ng kape doon sa maliit na mesa na nasa balkonahe. Sige na, hindi na kita abalahin. Babalik na ako doon sa kwarto Lalakad na sana si Rowena nang pigilan siya ni Lito. Rowena, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap muna? Lumingon si Rowena. May lungkot sa mga mata nito, pero ngumiti pa rin siya kay Lito. Lito, hindi ako galit. Nalulungkot ako pero hindi ko magagawang magalit sa'yo. Kasi sa simula pa lang, alam ko naman na posibleng humantong tayo sa ganito. Alam ko na posibleng magkabalikan pa rin kayo ng asawa mo. At kahit pa na ganon, masaya pa rin ako na nakilala kita, Lito. Kayong dalawa ng anak mong si Billy. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi ako galit. At masaya ako na muling mabubuo ang pamilya ninyo. Hindi naman na nakapagsalita pa si Lito. Doon ay pumasok na nga sa loob ng kwarto si Rowena. Napaupo na lamang si Lito doon sa balkonahe. Nagigilty siya. Alam niyang nasasaktan pa rin si Rowena. At ayaw niya itong nasasaktan dahil sa halos 1 taon nilang pagsasama ay masasabi niya na mabuti itong tao. Alas 8 ng umaga pa lamang ay hinanda na ni Billy ang pamingwit na kanilang gagamitin. Sa umagang iyon kasi ay plano nilang magpunta ni Rowena sa sapa at muling manghuli ng isda. Sana makarami ulit kami ngayon ng huli. Masarap pa naman mag-ihaw ng isda kapag ganitong mainit ang panahon. Maaliwalas ang araw ng umagang iyon. Malaki ang ngiti ni Billy habang naghihintay doon sa balkonahe. Pero umabot na siya doon ng kalahating oras ay hindi pa rin niya nakikita si Rowena. Doon ay napatayo na nga ang binata. Napangiti siya nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Inaasahan niya na nagising na si Rowena. Muling nanumbalik ang ngiti sa kanyang labi. Pero agad din itong naglaho dahil hindi si Rowena ang lumabas doon sa kwarto. Nakita niya ang ama niyang si Lito na halatang kagigising lang. Dumiretso ito doon sa kusina. Napaisip naman na si Billy.
Nagtungo na siya doon at sumilip sa kwarto para gisingin na si Rowena. Pero lalo pa siyang nagtaka nang hindi niya ito doon nakita. Hanggang sa bumalik nga doon si Lito. "Billy anak, bakit? May problema ba?" Nagtanong ang binata. "Pa, nasan po si Tita Rowena?" Natigilan si Lito sa tanong ng kanyang anak. Ilang segundo pa bago sumagot si Lito. "Umalis na kanina ang Tita Rowena mo. Bumalik na siya doon sa kanila." Napako si Billy sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang nalaman. Bakit po pa? May nangyari po ba?" Nagbuntong hininga si Lito at umakbay siya sa kanyang anak. "Nagkahiwalay na kami ng Tita Rowena mo. Kaya umalis na siya kanina at hindi na babalik pa dito." Nagtanong pa ang binata. "Pero bakit po? Ano po bang nangyari?" Ngumiti si Lito. "Pinatawad na ako ng mama mo. Billy, makakabalik na rin ako sa Maynila. Mabubuo na ulit ang pamilya natin. Iyon ang gusto mo, di ba? Magkakasama-sama na ulit tayo." Lalo pang natigilan si Billy. Iyon ang kanyang kagustuhan. Iyon ang matagal na niyang pinagdarasal. Ang mabuong muli ang nasira nilang pamilya. Masaya si Billy para doon. Pero sa kabilang banda ay tila may lungkot siyang nararamdaman. At ang lungkot na iyon ay nadarama niya dahil alam niyang malalayo na sa kanila si Rowena. Si Rowena na tila nagbigay kulay sa pagbabakasyon niya doon sa probinsya. Isang nasa 40 anyos na ale ang nag-iigib sa poso doon sa probinsya. Ito ay si Lourdes. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, ay napatigil siya sa pagdating ng isang binata na unang beses pa lamang niyang nakita. "Magandang hapon po. Nandito po ba si Rowena Andales?" Napatingin si Lourdes sa binata na sa wari niya ay wala pa sa 20 anyos ang edad. At ang binatang ito ay si Billy. "Kilala ko nga siya. Bakit mo hinahanap ang kapatid ko?" Sumagot ang binata. "Ako po si Billy Hermano. Anak po ko ni Carlito Hermano." Natigilan si Lourdes sa kanyang narinig. "Anak ka ni Lito? Sa sandali. Halika, sumama ka sa akin. Nandun si Rowena sa bahay." Nag-alok pa ng tulong si Billy. "Gusto niyo po bang ako na lang magbuhat niyang balde ng tubig?" Ngumiti dito si Lourdes. "Hindi na. Kaya ko naman buhatin to. Halika, sumunod ka sa akin sa bahay." Lumakad nga si Lourdes at sumunod dito ang binata hanggang sa nakarating nga sila doon sa isang bahay. "Ate Lourdes, bakit ikaw ang nagbuhat niyan? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo?" Sambit ni Rowena nang makita niya ang kanyang kapatid. "Ano ka ba? Hindi naman masyadong mabigat ito. At saka okay naman ang pakiramdam ko. Saka nga pala Rowena, may naghahanap sa iyo." Hanggang sa napatigil si Rowena nang umakyat na nga rin si Billy doon sa balkonahe na yari lamang sa kawayan. "Billy, anong ginagawa mo dito? Sino ang kasama mo?" Makikita ang lungkot sa mga mata ng binata. "Tita Rowena." Hanggang sa mahigpit na yumakap si Billy kay Rowena. Doon ay nakaramdam din ng lungkot si Rowena at napabuntong hininga na lamang siya. Napatingin siya sa kanyang kapatid. Matipid lang din nang umiti si Lourdes. "Rowena, maiwan ko na muna kayo. Pupunta lang ako dyan sa kabilang baryo. Ikaw na ang bahala sa kanya, ha?" Hanggang sa umalis na nga si Lourdes doon sa bahay ng hapon na iyon. Naiwan na lang doon sina Rowena at Billy. Mainit na tinanggap ni Rowena si Billy doon sa kanilang bahay. Ang bahay na iyon ay ang bahay pa ng mga magulang ni Rowena. Pero silang dalawa na lang ni Lourdes ang nakatira sa bahay. Sina Rowena at Lourdes na parehong tumandang dalaga. Habang ang iba pa nilang kapatid ay mga pamilyado na at wala na doon sa probinsya. "Billy, tikman mo tong niluto kong suman.
Sigurado magugustuhan mo to. Sambit ni Rowena nang balikan niya si Billy. Doon na nga sila tumambay sa balkonahe. Nagtimpla pa nga si Rowena ng kape para sa kanilang dalawa. Masarap nga po tong suman, Tita Rowena. Nagustuhan ko po. Napangiti si Rowena. Hayaan mo, marami ako nilutong ganyan. Pwede mong iuwi sa inyo para makain mo sa biyahe pabalik ng Maynila. Natigilan si Billy. Alam mo nang babalik na kami sa Maynila? Tumango si Rowena. Sinabi na sa akin ng papa mo bago ako umalis doon sa inyo kahapon. Sa puntong yon ay tila bumalik ang lungkot na nararamdaman ni Billy. Tita Rowena, galit din po ba kayo sa akin? Matipid na ngumiti si Rowena. Hindi naman ako galit sa'yo, Billy. Sa katunayan, hindi rin naman ako galit sa papa mo. Sumagot si Billy. Pero Tita Rowena, parang niloko ka na rin po niya. Pinaasa ka ni Papa. Para bang basta-basta ka na lang niyang pinagtabuyan. Ilang segundo pa bago sumagot si Rowena. Billy, ayos lang talaga ako. Inaasahan ko rin naman kasi talaga na darating ang araw na to. Kasi sa halos 1 taon namin pagsasama ng papa mo, alam kong mahal pa rin niya ang mama mo. At sa totoo lang, masaya ako na mabubuo ng pamilya niyo. Sumagot si Billy. Naalala ko, nasabi niyo minsan na madalas kayong iniiwanan. Kaya nasanay na lang po kayo. Bahagyang tumawa si Rowena. Totoo naman. Kaya parang wala na lang din sa akin. Nagtanong pang muli si Billy. Tita Rowena, paano na po kayo ngayon? Huminga ng malalim si Rowena. Bahala na. Bali ang plano ko, magpupunta ako sa Australia kung nasan yung bunso kong kapatid. Gusto kasi niya na ako ang mag-alaga ng mga anak niya. Okay naman na sa akin yun dahil nga mga pamangkin ko naman ang mga batang yon. Malay mo dun ko makilala ang lalaki na para sa akin. Tapos isa pala siyang Australiano, no? Di ba panalo na ako doon? Seryoso pa rin si Billy kahit pa na nagbiro na si Rowena. Doon ay nawala rin agad ang ngiti ni Rowena. Ganun naman talaga ang buhay, Billy. Ilang buwan na lang, 35 na ako. Kapag umabot ng 40 na wala pa akong asawa, siguro tatanda na nga talaga akong dalaga. Sumagot si Billy. Maganda po kayo, Tita Rowena. Alam ko na hindi kayo tatandang dalaga. Tita Rowena, kung ako po ang manliligaw sa inyo, gugustuhin niyo po ba na maging asawa ko? Natigilan si Rowena sa tanong ng binata. Natahimik siya ng ilang segundo. Billy, ano bang sinasabi mo? Sumagot si Billy. Tita Rowena, gusto naman po kita eh. Nagagandahan po ako sa inyo ng sobra. At kapag may trabaho na ako, hindi niyo na po kailangang magpunta sa Australia. Napabuga ng hangin si Rowena habang seryoso na nakatingin kay Billy hanggang sa bahagya siyang tumawa. Billy, ano ka ba? Ayos nga lang ako. Hindi rin naman ako papayag na magpaligaw sa'yo, no? Ang layo ng edad natin. Parang anak na kaya kita. Isa pa, anak ka ni Lito. Dapat mong respetuhin ang tatay mo. Napabuga ng hangin si Billy. Naiintindihan ko, Tita Rowena. Kung ganun, baka ito na ang huli nating pagkikita. Nakaramdam ng lungkot si Rowena. Napamahal din kasi talaga sa kanya ang binata. Pero Tita Rowena, yung naganap sa atin doon sa resort, hindi ko po yun makakalimutan. Natigilan si Rowena. Nagpatuloy pa si Billy. Tita Rowena, pwede po ba nating ulitin yun? Kahit sa uling pagkakataon lang po. Tutal, hindi naman na tayo magkikita, di ba? Lakas loob iyon na sinabi ni Billy.
Hindi pa niya alam kung ano ang kahahantungan dahil hindi sumagot si Rowena, kaya agad niya rin itong binawi. Pasensya na, Ate Rowena. Kalimutan mo na lang sinabi ko. Tumayo si Rowena at akmang papasok na sa loob ng bahay, pero saglit itong lumingon sa binata. Sumunod ka sa akin sa loob ng kwarto. Natigilan si Billy. Saglit siyang natulala at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa tumayo na nga siya at pumasok na rin sa loob ng bahay. 3 kwarto ang naroon. Hindi pa alam ni Billy kung alin sa mga kwarto na iyon pumasok si Rowena. Billy, halika na dito. Sa narinig ni Billy ay nalaman rin niya ang kwarto na kinaroroonan ni Rowena. Nagtungo nga doon ang binata. Hanggang sa bahagya niya ngang naapakan ang ilang mga kasuotan doon sa lapag. Isara mo na ang pinto, Billy. Sa pag-angat ng mga mata ni Billy ay lalo pa siyang natigilan nang makita ang sitwasyon ng 34 anyos na dalaga. Natulala si Billy na tila napako sa kanyang kinatatayuan. Malalim ang kanyang paghinga at halos hindi na magawang kumurap ang kanyang mga mata. Tita Rowena. Matipid na ngumiti si Rowena. Ang sabi ko, isarado mo na ang pintuan, Billy. Sinarado ni Billy ang pinto ng kwarto bago siya muling lumingon kay Rowena. Ramdam ni Billy ang init na bumalot sa kanya ng sandaling iyon. Total, naging masaya ako nang nakasama ka. Ano ba yung pagbigyan kita sa huli mong kahilingan? Lumapit si Rowena kay Billy. Lalo pang lumalim ang paghinga ni Billy na para ba siyang mauubusan ng hininga. Nang sandaling yon ay tila nawala na rin talaga sa katinuan si Rowena. Nakikita kasi niya ang batang bersyon ni Lito sa binatang si Billy. Pero bukod doon ay nagkaroon din talaga ng puwang si Billy sa kanyang puso. Kumapit si Billy sa magkabilaang bewang ni Rowena, habang si Rowena naman ay kumapit sa balikat ni Billy. Katulad nung una. Sana sa atin lang ang tungkol dito, Billy, ha? Ngumiti at tumango si Billy. Makakaasa po kayo, Tita Rowena. Magkatitig ang kanilang mga mata hanggang sa hinagkan nga ni Rowena ang binata. Halos lumundag ang puso ni Billy sa matamis na halik na pinadama ng babaeng iniwanan ng kanyang ama. At nagtuloy-tuloy na nga doon ang isang kaganapan. 5:00 ng hapon. Maririnig ang ingay ng mga gutom na alagang baboy sa bakuran at kasabay niyon ay maririnig din ang isang kakaibang ingay sa loob ng kwarto doon sa bahay. Ang ingay na hudyat ng pagkakaisa ng 2 tao. Ang ingay na bunga ng isang kaganapan. Ang kaganapan sa pagitan ni Billy at Rowena. Araw ng Sabado ay nasa biyahe na nga si Billy at Lito pabalik sa Maynila. Tahimik lang ang binata. Nakatingin siya sa labas ng bintana kung saan makikita niya ang malalawak na bukirin doon sa naturang probinsya. Naroon ang kanyang lungkot pero nahahaluan din yon ng kasiyahan. Dahil sa mga oras na yon ay naiisip niya ang masasayang sandali na nakasama niya si Rowena. Si Rowena na hindi niya gusto noong una, pero sa paglipas ng mga araw ay mas nakilala niya nga ito ng lubusan at nagkasundo sila nito ng sobra. Masaya si Billy na nakilala niya ang babae na hindi niya alam kung nanay ba kung dapat niyang ituring. Basta ang alam niya ay may puwang si Rowena sa kanyang puso. At sa mga sandali na sila ay tuluyang nagkahiwalay ang mga landas, hangad niya ang kasiyahan para dito. Alam niyang mabuting tao si Rowena at nakakasiguro siya na makakatagpo rin ito ng isang lalaki na magmamahal sa kanya ng tunay. At dito nagtatapos ang kwento.